ito yung magandang sitwasyon. Ontario, meron akong permit. Manitoba, meron akong permit. Saskatchewan, kasi hanggang Saskatchewan itong aking load, meron akong permit. So itong Quebec, meron ng permit. Pwede na akong dumaan dito dahil meron na akong permit. Legal na ako. So nung binuksan ko yung permit, ano bang i-expect mo pag binuksan mo yung permit? Lahat French, walang English. Hindi ko maintindihan kung ano yung general direction or general provision, ano ba bang mga direction na binibigay nila dito sa Quebec. Lahat French. Wala akong maintindihan. Buti na lang guys, sa Quebec, I'm not sure if this one will work, but I will try, okay? Sa Quebec, bawal ang strobe light, sabi nila. Mga nauna, hindi ako nakapagdala ng portable strobe light na ikakabit lang dito, dapat dito. So itong strobe light na ito na ginagamit ng Q-Line, hindi pwede ito dito sa Quebec. Malaki ang Quebec, malaking province ng Quebec. So try ko itong ipasok or i-connect dito sa strobe light. Kunin ko lang tong ano niya, baka pwedeng makakonek ako. Kasi ito nakita ko lang to sa yard na tinanggal. Dito yan eh. So lalagyan ko na lang siya ng tali. There you go. Come out. Oh, yun lang. Tama na yung mga wire. Hindi ako electrician. Try ko lang itong aking gagawin para magkaroon ako ng sana hindi mali. Wala akong idea, wala akong alam dito sa kuryente. Wala akong idea dito. Kaya sana tama itong ginagawa ko. Oh, ano ba to? Yeah. Sana tama ang aking ginagawa. Gagawin ko lang to para lang sa ano, yung strobe light. Hindi aandar yung ilaw pag hindi mo switch on. So on ko lang tong strobe light. So wala. Ayun, gumana.
Huh. Right on, man. See? Huh. Oh, di ba? Ayos. Success. Success, guys. Ay nako, nahirap tong ano. Nadala kasi ako sa kuryente before. Na ano ako, na kuryente ako, kaya nadala akong mawak ng mga kuryente. So let's try. Ganun na lang. Mano na lang, bay. Success by success. Meron akong ano, strobe light. Sana hindi siya mag-conflict. Gas-gas pa, oh. Sana hindi siya mag-conflict sa start ko na tong isa, kasi dalawa na nakakabit eh, nakatap yung isa eh. So ngayon try natin. Ayun, mana na. So tatali ko na lang to. Right on. Problema, man. Yung pasok ka na, men. Huwag lang pahirapan, men. Yun pasok din. Right on, man. Done. So meron na akong strobe light na bilog na required ng tawag dito DOT. Meron akong strobe light. Pagdating ko ng Ontario, tatanggalin ko to or puputulin ko na lang para mas madali. Kapit ko na lang ulit sa isang araw pag kailangan. Pero kailangan ko na, pagbabalik ko ng Quebec, kailangan ko ng portable na nakatayo dyan. So at least nagawan ko ng paraan, hindi na ako mga problema. Yung wide load sign na lang, pupunta ako dun sa kanya. Ano, wala siyang naibigay na daw niya ang kanyang parts, yung banner. So meron kami nakita dito sa Grand Falls, parts for truck. Babaklasin ko ulit ang trailer. Pupunta ako ng Grand Falls para bumili. Thank you. Okay. Hi. Hi, yes. Do you have a wide load sign? The red one? Non-US. I'm not sure if I have. I'll go check out that. This one got 6. Nothing. You'll find that at Parts for Truck or Kenworth. Yep. Oh, Like okay. that.
How much this one? This one's 250 and 80, 43 plus tax. 80? Yep. It's too expensive. this one has 7, 8. I'm gonna ask you, Q-Line have an account here? QA? Q-Line tracking? No. No? Don't have? No, probably parts for truck they have account. Okay. Okay, thank you. Thank you. That's too expensive, $80. Your destination is on the right. Parts per truck. Hi there. Yes. Morning. Do you have a wide load sign? The red one? You want a hard one, a soft one, one like that? Depends That on- one, yeah. The D sign. The D sign. How much is that? I'll have to go check the price in the front. I need to. You need the magnets for your bumper? Or? That's magnet. Oh, I got magnets. Okay. That's two or one? That's one. Oh, just one. I need two. These are 38 to 44 each. Each. Yep. And how much is magnetic? And you want one with battery operated? Yeah, or- battery operated. Yeah. Yeah, I got 5 on order. I don't have any more here. No more. Oh, how much is that online? See the price? It's $68. 68. Yep. Different price from Napa. Yep. It's $80 there. How much? 80, $85. Oh, 85, yeah. Basta bulletin lang. Parts for truck. Ang dami lang parts dito. Kasi parts nga sa natin. There you go, and I wrote it there for your... Thank you so much. Alright, man. Bye-bye. Right on, man. Meron ako. Hindi na ako ng problema ngayon. Nakikabit ko na yung aking strobe light na kailangan ng Quebec. Yung bilog. So okay na yan. Tinatanong ko lang yung yung strobe light na portable. Pero pagdating sa yard, sa Saskatoon hingi ako ng portable. So ito yung kailangan ko. Yeah, wide sign. Kikita nyo to. Ito kailangan lang sa pagtawid ng Quebec at saka Ontario. Siguro tatanggalin ko na siya pagdating ng Manitoba. Pero ito hindi pwede mong gamitin sa Amerika. Sa Amerika, yung oversized load talaga na pangalan. Ito, Quebec. Kasi kakaibang Quebec. Kakaibang Quebec. So, resibo. $88. Refundable. Refundable. Papa-refund ko sa company. Of course. Sa kanila yan eh. Hindi ako prepared dahil hindi man lang sinabi sa akin na nalaman ko na lang or nakita ko na lang dun sa mga kasalubong kong truck sa may Ontario. Puro sila naka-design, walang oversize. Ako lang yung naka-oversize ang pangalan. So merong tinda nito sa somewhere in Nipigon, pero hindi ako natigil. Tinanong ko yung mga kasama ko, ano ba yung mga ano bang kailangan pa sa Quebec para maka-cross ng Quebec. Tapos sabi daw yung strobe light na nakapatong sa ano tawag doon. Pwede naman siyang hindi magnetic, but of course magnetic ang bibilhin mo kasi ilalagay mo doon. Hindi naman siya kailangan doon sa tawag dito. Hindi siya kailangan sa Amerika na meron kang strobe light doon yung strobe light na nakakabit sa trailer kailangan. So anyway, I'm done here. Balik ako sa truck, hook up, and then magdadrive ako papuntang Beresford. Doon ako magpapalipas ng gabi para bukas ng umaga hindi nagagalaw yung oras ko. Diretso na lang ako sa yard kasi sa harap lang ng yard ako titigil. Diretso na load para buo yung aking oras. Kuha ng permit ng Quebec. And good luck sa amin. Sana hindi ganun siya kalapad at hindi kataas kasi Quebec man. First time ko mag-oversize.
load pabalik ng from New Brunswick pabalik ng Saskatchewan via Quebec at saka Ontario. Kita nyo yan guys, dito sa New Brunswick meron siyang translate line de arrêt pour activer les feux de circulation and stop to activate traffic lights. Highway 17 Sorte. Sabi ng mga ibang driver dito, pag green ang highway, that's main highway. Pag blue, ay secondary. Red, stop, red. Lala, naloadan silang lahat. Welcome guys dito sa Beresford. Nakuha ko yung load na maaga, which is good. But kailangan ko yung damage na. Okay, doon daw sa kabila. Straight daw.
with that? Let's see. See this here? Okay. Take the other side. Just about to leave there. Do you mind stopping between the buildings for like 5-10 minutes? Yeah. I'm just gonna clean that off. Yeah, I will just secure this one. Okay. Or you want me to go there now? It's up to you. I'll just finish 2, okay? Okay. Thanks. Yeah. Come on, baby. Come on.
Grabe. Woo! Ubus ng lakas man. Okay, tingnan good. Okay, drive daw ako dun sa unahan. Doon ko na siya tatapusin. Ito na ako nag-park sa labas para malilim dahil sobrang init. Yun lang, nawala yung gloves ko. So tapos na yung banner na lang then plugs. But secure ko lang na mabuti to. Plugs, nasukat ko na rin siya. 11, 13, 10 ang height. Inches lang ang pagitan dun sa normal na load. Ang wide nito ay 11.2 and magaan lang siya, hindi siya mabigat guys. Pusing ko lang. Oh, lumuag oh, diba? Lumuag. Okay. Luag naman siya dito. Bakit siya lumuluag? Okay. Then this one here. Okay. Okay. I can't stand the fly. No. Itong oversized load na pula, wide load.
Arte tong Quebec eh. Kailangan naka-design talaga. Nipis naman. Maganda pa yung sakyulan. Makapal. Okay. Nipis. Yan o, itsura niya. Gusto ng Quebec, ganyan ang itsura. Tapos dito, gusto ni Quebec, ganitong hitsura. Ay, bili pa ng bago. Then yung strobe light. Okay, di ba? Sana all kaya. Gusto ni Quebec, ganyan ang itsura. That's it. Design. Na-drain ako sa init. Sana all uwian na. My strongest magnet. So kasi ito ang sana all rurot. Okay guys, I'm done sa securement. Lahat, everything is done. Now, hindi ako makakalis dito sa aking pwesto ngayon, dito sa labas ng company, kasi yung permit ko wala pa. Ang oras ngayon dito ay alas 5 na ng hapon. Now, alas 5 na ng hapon, minus 3 hours sa Saskatchewan. Ngayon ay alauna pa lang doon. Alauna ba? Tama. Alauna or alas 2, something like that. No, 5, 4, 3. Yeah, mga alas 2 ng hapon sa Saskatchewan. So alas 5 na dito, wala nang government. Close na. Hanggang 4:30 lang yata ang government to, or 3 o'clock yung government office. So yung permit, kasi nasa Atlantic time tayo ngayon, Atlantic Standard Time, sarado na, hindi makakuha ng permit yung aming permit office para sa aking permit. Hindi ako pwedeng lumabas, hindi ako pwedeng i-drive yung truck ngayon dito sa highway dahil wala akong permit. Bawal yon. Okay? Kailangan make it sure na hawak mo yung permit. Make it sure na hawak mo yung permit. Huwag kang tatakbo hanggat walang permit na nare-receive. So hindi ako makakalis dito. Mindset. Okay? Mindset. Bukas pa talaga yung load ko, napa-advance lang ngayon. Okay? Dito muna ako matutulog kung hindi man lalabas ang permit, and that's okay. Wala akong problema dyan dahil bukas pa talaga yung aking schedule. 8 o'clock
ang loading. Binigay lang nila maaga. Pagdating ko dito, binigay nila. So that's okay. So yung permit, alas 8 dito bukas, minus 3 hours, mga alas 5 pa lang sa madaling araw, Saskatchewan. Wala pang opisina, hindi pa rin mapadala. So alas 11 ng umaga dito, tsaka pa lang magbubukas yung queue line. Alas 8 sa Saskatoon. So aalis ako dito for sure alas 11 ng umaga. Then it's okay dahil summer, mataas yung araw, yung sunset medyo mataas hanggang alas 10 yata or hanggang alas 9. That's okay, makakatakbo pa ako ng kahit 1,000 ng kilometro. Ang pangit lang, pag dito ka na-assign, pag dito ka kukuha ng permit, I mean dito ka kukuha ng load, tapos oversize, tapos Atlantic Standard Time siya, late ang Saskatoon, I don't know anong mangyayari dahil 3 hours ang gap patras. So mindset, dito muna ako, but everything is done, plugs, everything kumpleto na, nakumpleto ko lahat yung aking mga kakailanganin kayo ng umaga, yung banner sign, everything, wala na akong problema kundi ang permit na lang. So mindset, dito muna ako tutulog, kakain, then magpapahinga. Daghang salamat, I'll see you guys tomorrow.